Bilang pagpapatuloy, nabanggit natin na ang unang sign sa mga minor sign ay ang pagkapanganak, dawa, at pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sinasabi ng ating mga ulama, ang kasunod rito ay ang kanyang propesiya hinggil sa kanyang mga sahaba. Para bagang alam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mangyayari sa inyo sa mga sahaba. So remember si Omar ibn al-Khattab, makulit, tinatanong si Hudayfa bin Yemen, ano ba mangyayari? Kasi worried siya sa mga hadis na babanggitin natin. Isa dito, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbi zuwiya lil ard, fara'aytu masyarikiha wa magharibiha, wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatil mudhillin, wa idha wudhi'a as-sayf fi ummati lam yarfa' anha ila yaumil qiyamah." Mahaba itong hadis na ito. Ang ibig sabihin, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ipinakita sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magaganap sa aking umma mula silangan hanggang kanluran. Aabutin niya ng Islam. Totoo, di ba? Lalaganap ang Islam. At sinasabi ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may pagkakataon na sa panahon na mahina sila. Huwag kayong mag-alala, magiging mayaman ang Muslim. Lalakas, dadami sundalo. Ilan maniwala kayo doon, manampalataya kayo doon. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, natatakot ako sa mga imam, mga namumuno na ligaw. Meron talagang magiging pinuno na wala sa gabay. Ito. Wa idha wudhi'a as-sayf fi ummati, at pag nailagay na ang espada sa aking umma, ay hindi na ito maiaangat pa hanggang araw ng paghuhukom. Yung sayf na yun, matalinghaga, ano ibig sabihin ng espada na ilalagay sa umma? Ang explanation dito, mahaba kasi ito, yung mga fitna na mangyayari sa inyo na mga Muslim. Kaya si Usman radhiyallahu anhu, nung panahon na siya ay ginigipit, si Usman ay pang-ilang khalifa? Pang-apat. Nung siya ay ginigipit na at hinihiling na sa kanya ang lumaban, nahahati ng mga Muslim. By the way, nagsimula ito sa panahon niya, ang mga ang mga fitna. Sabi ni Usman radhiyallahu anhu, hindi ako ang mag-aangat o maglalagay ng espada. Hindi ako. Alam niya ito, nasa puso niya yung hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sa akin manggagaling, hindi ako magiging dahilan para sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga Muslim. So merong propesiya na malaking labanan na magaganap sa inyo. At yun ang inshallah matalakay natin ng bahagya. At nagdua pa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Medyo nakakalungkot ng topic na ito kasi hindi ito dinidiscuss commonly sa mga masjid. Bakit? Mamaya malalaman natin kasi may akida tayo dito may paniniwala tayo hinggil dito Sa isang hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Sa'altu Rabbi talatan." May hiningi ika ako sa aking Panginoon ng tatlong bagay. Fa'atani sintain wa mana'ani wahida. Binigay sa akin ng 2 at pinigilan ako sa isa. Ano yun? Una, ang hiningi ko kay Allah, ang huwag masira ang umma bilang pangkalahatan. Maring masisira ang umma, partly, isang lugar, pero as a whole, katulad ng mga naunang Qawm Lut, Qawm 'Ad, talagang pag nasira sila, ubos. May mga nasisirang Muslim, partly lang, pero hindi pangkalahatan. At huwag masira sa pamamagitan ng kalaban na mula sa labas. Al-gharaq. Malunod. Maraming paliwanag dito, mga tafsir, pero isa ito na wag yung galing sa labas at sisirain tayo. Hindi yun ang magiging dahilan. May isa pang scholar na nagbanggit na hindi masisira ang mga Muslim sa sakit.
sa sakit. Napapanood ko yung lecture na yon, wala pang coronavirus. Na isa daw ang kahulugan nito, hindi idinuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi masira ang mga Muslim in the future sa pamamagitan ng sakit. Inshallah, amin ya Allah, ipagkaloob mo ito ya Allah, na hindi kami masira sa pamamagitan ng sakit kung ito nga ay dua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong hiling, ang wag sila, ya Allah, wag sila maglaban-laban. Ipinagkalooban dalawa, pero yung paglalaban ay hindi pinahintulot ni Allah. Kadar ni Allah na kayo ay maglalaban-laban. Yun ang nakakapangamba at narinig yun ng mga sahaba. Sino maglalaban-laban? Kami? Na-imagine yung maglalaban ng mga sahaba? So yun ang pinapangamba ng mga sahaba. Pero nangyari ang mga paglalaban. Meron dalawang digmaan na napakasakit. Ang isa ay Ma'arakatul Jamal at ang isa ay Ma'arakatul Sifin. Ang Ma'arakatul Jamal, paborito na ng Shia. Itong style nila para lagyan ng syubuhat yung puso mo, pag-aalinlangan. Okay? Ang ibig sabihin ng Jamal, by the way, ay kamelyo. Tinawag itong Ma'arakatul Jamal dahil ito ang digmaan na kung saan nandun si Aisha radhiyallahu anha sa kanyang hawdaj. Yung hawdaj ay parang tent na binubuhat ng mga kamelyo. So, ibig sabihin, pag nasa digmaan kayo, ba't may tent dyan? Pambabae yan, parang gera, may ganyan. Pero kasi bawal makita ang ating ina na si Aisha radhiyallahu anha o mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, palagi silang nakatago sa mga tent. Oo, lumaalis sila, lumilipat sa lugar, iba't ibang lugar, pero lagi silang nandun. Special yung kanilang tent o yung hawdaj nila. Kaya sa tuwing may digma, nakikita nila, ayun, si Aisha, yun yung Jamal, yun yung mga kamelyo niya. Kaya tinawag na Ma'arakatul Jamal. Napakasakit nito. Bakit? Si Aisha, si Talha, si Jubair, laban kay Ali radhiyallahu anhu at iba pang mga sahaba. Subhanallah. Ali radhiyallahu anhu, Aisha radhiyallahu anha, Talha, Jubair, mga asyara mubashirin bil jannah. Ito yung mga binalitaan ng paraiso, nasa isang digmaan, Ma'arakatul Jamal. Kaya ito yung nakakatakot. Hinulaan ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero tingnan nyo kung ano akida natin dito. Sinagot si Imam Ahmad bin Hanbal. Sabi niya, kanino tayo kakampi? Imam. Sa pagkakataon na yun. Anong mga tungkol dyan? Balitaan nyo nga kami, narinig namin yung Ma'arakatul Jamal. Ang sabi niya, niligtas nga ni Allah ang espada natin sa pangyayaring yun. Ibig sabihin, hindi ka nga sinalin ni Allah doon, hindi ka nabuhay doon para pumili. Kaya iligtas din natin yung ating dila. Niligtas ka na nga ni Allah, yung espada mo doon. Ayaw mo pa iligtas yung dila mo? Gusto mo pang magbigay ng komento? May mangyayari bang mabuti pag nagbigay ka ng komento? So, ang akida natin dyan, ang hindi to halukayin. You see? Akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. O, ako to. Nagsasalita ako tungkol sa akida. Bakit? Ang problema dito, maraming mga tao, gusto lang malaman itong syubuhat. Ina-address ko ito sa mga Muslim na madudumi ang puso. Gusto gumawa ng mga problema patungkol sa aral ng Islam. Ito ay may pangyayari na sa kanila at mananagot sila kay Allah at tayo ay may problema sa ating sitwasyon ngayon at hindi dapat angkunin natin yon. Pero para lang maisara natin itong paksa na ito, isang araw, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nandyan si Ali at nandyan si Aisha radhiyallahu anha. Ito yung propesiya. Ya Ali, anong gagawin mo kung kayo ay magkaroon ng pagtatalo ni Aisha radhiyallahu anha? Anong gagawin mo pag nangyari yon? Sabi ni Ali, ya Rasulullah, ako makikipagtalo sa kanya, imposible dahil sila yung maalam, hindi mangyayari. Bakit ako makikipagtalo? Kaya Aisha radhiyallahu anha, ya Rasul, tumatawa lang siya.
Sabi niya, kung ganon, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruddaha ila amniha. Sabi niya, ibalik mo siya, kung mangyari man, Ali, ibalik mo siya sa kanyang lugar na mapayapa. Ang ending ng Ma'arakatul Jamal ay ipinadala ni Ali radhiyallahu anha ang kanyang sariling anak at mga sasakyan, convoy, at ipinahatid si Aisha sa lugar na siya ay payapa. Dahil natandaan niya na sinabi ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nung panahon na yun, nakikita niya na imposible kaming manglaban, magkaroon ng problema. Pero nangyari yun ay propesiya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You see? Fitna, no? So, huwag natin halukayin, sundin natin ang sunnah, ang akida natin tungkol dito sa bagay na ito. Kasunod, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na prophesize niya, na hulaan niya, hula okay lang gamitin yon sa mga propeta. Hindi hula na, ang na-prophesize ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Usman at si Umar ay magiging shahid. Shahid. Ano yung shahid? Yung martir. Papatayin, sa madaling salita. Papatayin, at pag yun ang nangyari sa'yo, ikaw ay magkakaroon ng martyr death. So, shahid. Kailan yan? Nang magkasama sila, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar, si Umar, at si Usman, nasa bundok sila ng Uhud. At ang bundok ng Uhud ay nagrireklamo, nag-aalboroto. Nakapunta na kayo ng Uhud. Hindi kalakihan, pero napapanik. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagrireklamo, naririnig niya, may sinasabi, Uthbut ya Uhud. By the way, akida natin na yung mga walang buhay nakakausap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May mga kalaban ng Islam tumatawa. Oh, bakit yan? Peki talaga yung propeta nyo. Isipin nyo, nakikipag-usap sa bato. Anong imposible sa pakikipag-usap sa bato? Sinabi nga ni Allah, ang araw at ang buwan nagsusudyod kay Allah. Ibig sabihin, may mga kanya-kanya silang paraan kung paano nila nilikha lahat to ni Allah. Kung anong gusto ni Allah ay kun, fayakun. Kung doon nais ni Allah magbigay ng balita sa bato, bakit sila tatawa? Akida natin yun, pinaniniwalaan natin yun. At hindi imposible yun. At maraming katibayan na yun ay nagaganap. At pati siyensya nagsasabi na ang iba't ibang mga bagay na yan, may sariling paraan ng expression, katulad ng puno sa masjid ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga bagay. So, nagrereklamo yung bundok, nakatungtong sila doon. May sinasabi, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Uthbut ya Uhud, isi ka lang, kalma ka lang, manatili ka lang. Ang kasama mo, inna ma'alay nabiyyun, wasiddiqun, wasyahidain. Sabi niya, isi ka lang Uhud. Huwag ka mangamba. Dahil ang kasama mo ay Nabi, siya yun, Siddiq, si Abu Bakar, at 2 martir. Sino yung 2 martir? Ang kasama nila si Usman at si Umar. So another na naman tong worried ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kaya siya ay nagtatanong lagi kay Hudayfa bin Yemen, ano ba mangyayari talaga? Kasi marami siyang naririnig sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, napredict na niya magiging shahid. Bakit? Ang pagkamatay ni Umar at ni Usman ay pagsisimula ng mga fitna, especially kay Usman radhiyallahu anhu, na fitna na nangyari sa mga sahaba. Last point, yung si Uthman radhiyallahu anhu, sinabihan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uthman, pinagkalooban ka ni Allah ng damit, garment. At maraming tao ang gustong kumuha ng damit na yon, pero wag mo ibigay hanggat si Allah ang kukuha. Matalinghaga, no? Ang damit. Maring hindi alam ni Uthman yon, pero later on nalaman niya. Bakit? Sa ating kasaysayan, nagsimula ang maraming digmaan sa pagitan nila ng mga naunang Muslim
pagkamatay ni Uthman radiyallahu anhu. At yung damit na yon, sinasabi niya, nung nagkakagulo na, may gusto ng umagaw, nagtatalo-talo na sila. By the way, diyan lumabas sa mga Khawarij, mga Murji'a, mga Shia, no, nung unang panahon. Yung mga paborito pag-usapan ng mga taong walang magawa sa Facebook. Hanggang ngayon, gusto nila pag-usapan yung problema ng mga sahaba nung unang panahon at re-resolbahin data nila ngayon. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Isa lang ang sagot. Ano yun? Hindi ako ang magdalagay ng espada sa umma na ito. Pababawin natin yung term. Hindi ako ang magiging dahilan ng pag-aaway ng mga Muslim. Napakasarap ilagay yan sa puso natin. Kung ikaw ang magiging dahilan ng pag-aaway ng mga Muslim, tanggalin mo na. Huwag mo nang gawin. Di baling may masacrifice ka na. Basta wag lang magkaroon ng pag-aaway sa pagitan ng mga Muslim. Yan ang mga sahaba. Pero hindi, yung iba, nakita mali yung sujud, mali yung ganto. Dahilan na yun para mag-away. Hindi, dahil nagtatanggol ako ng Islam. Haram yan, mali yan. Ganun ang mangyayari. So, gustong-gusto mo maituwid sa maliit na bagay dahil may mali sa sala, pero kahit magsumpaan na kayo, magpatayan na kayo bilang mga Muslim, dahil bakit? Gusto ko ituwid yun eh. Pero mas may sinisira kang malaki. Narinig yun lagi kong kinikwento? Sa Amerika, nagreklamo yung kapitbahay, non-Muslim, tumawag sa 911, puntahan nyo nga yung aking kapitbahay dito, mosque yun eh. Bakit? Sigawan, nagpapatayan na yata sila sa loob ng mosque nila, dumating yung pulis. 911, ang bilis ng response eh. Pagdating, nakita nga sila, tok, 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 katok. Binuksan na nila, nag-aaway talaga sa loob, nagpapatayan, nagsusuntukan, so pasok yung pulis. Pinasok yung sapatos. So nakita ng mga Muslim na nagsusuntukan, Yan, hello. Kaya na ba ito? Patatapos na ako. Sabi ng mama, yung sapatos nyo, ika, bawal sa masjid. Tapos suntok pa rin, suntok. Nalapit nyo. Oh, yan ang ginagawa nyo. Mamang pulis, sinabi nang yung sapatos nyo, ika, bawal sa masjid eh. Tingnan mo yung Muslim. Pinapatay mo yung kapatid mo. Pero yung nakapokus ka sa sapatos ng pulis. Okay, inshallah bukas yung ma'arakat banggitin natin at ilang pang propesiya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga fit. Okay na to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.